Alam mo, yung pakiramdam na ikaw yung laging nandyan para sa lahat, pero kapag ikaw na yung napapagod, parang walang nakakapansin. Ganun talaga ang buhay ng maraming nanay. Tahimik lang, pero araw-araw, lumalaban. Habang ang iba masaya sa mga achievements nila, si nanay, masaya na kapag nakakakain ng mga anak niya. Habang ang iba, inaalagaan ang sarili nila, si nanay, sarili niya ang unang kinakalimutan. At ang mas masakit, kapag ginagawa mo naman lahat, pero hindi pa rin sapat sa mata nila. Yung ibang nanay, mas magaling yung anak na ganito, successful. Bakit parang hindi maayos ang pamilya mo? Mahina ka. Yan yung mga madalas na tinatanong sa atin ng iba. At madalas ikinukumpara tayo. Pero hindi nila alam. Ilang gabi ka nang umiiyak ng tahimik. Hindi nila alam na minsan nakatulala ka na lang sa dilim. Iniisip mo kung saan ka nagkulang. Iniisip mo kung bakit parang kahit anong gawin mo, ikaw pa rin yung mali. At bilang nanay, yun yung pinakamabigat. Kasi hindi mo naman kailangang maging mayaman para magmahal. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging mabuting ina. Pero bakit ganon? Ang sakit, parang habang ginagawa mo lahat para sa pamilya mo, ikaw naman yung unti-unting nauubos. May mga nanay na hindi umiiyak sa harap ng ibang tao o mga anak. Ngumingiti sila, nagpapakatatag, nagpapanggap na okay lang. Pero pag sila na mag-isa, doon na bumabagsak ang luha, bumabagsak ang lahat. Tahimik na iyak, tahimik na pagod, tahimik na depression. At ang pinakamasakit, wala man lang nagtatanong kung okay pa ba sila. Kasi sanay ang mundo na ang nanay dapat matatag. Pero paano kung siya naman yung gustong yakapin? Yung gustong sabihan ng, okay ka lang ba, ma? Pagod ka ba? Okay lang umiyak. Hindi mo kailangan dalhin lahat mag-isa. Minsan kasi, ang mga nanay, sila yung pinaka-underestimated. Kapag tahimik, iisipin nila mahina ka. Kung mabait ka naman, aabusuhin ka. Kapag nagkamali ka, parang nakakalimutan nilang tao ka lang din. Hindi nila nakikita yung mga sakripisyong walang kapalit. Yung mga panahong ikaw ang gutom para mga anak mo ang pinapakain mo. Yung gusto mo ring bumili para sa sarili mo. Yung pagod ka na pero nanay ka pa rin. Walang day off, walang pahinga, walang reklamo. Kahit minsan na durog ka na at alam mo yung masakit, ikaw yung laging andyan para sa iba. Pero kapag ikaw na yung umiiyak, mag-isa ka na lang. Minsan, nagtatanong ka kay Lord, Lord, sapat pa ba ako? Okay pa ba akong ina? Bakit parang lahat na lang mali? At alam mo mga nanay, baka habang kino-question mo ang sarili mo, ikaw naman yung dahilan kung bakit lumalaban pa ang pamilya mo. Hindi mo man nakikita, pero malaking parte ka ng buhay nila. Yung lakas na kahit umiiyak ka na, bumabangon ka pa rin. Yung lakas na kahit pagod ka na, nagluluto ka pa rin. Yung lakas na kahit walang nakaka-appreciate, nagmamahal ka pa rin. At yun ang totoong strength. Hindi yung hindi ka umiiyak, hindi yung kahit sugatan, marunong pa rin magmahal. Nanay, kung pakiramdam mo nahuhuli ka sa buhay, hindi.
Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa ibang pamilya. Hindi mo kailangang pantayan ng buhay ng iba. Kasi ang success ng ina, hindi nasusukat sa pera, kundi sa pusong handang magsakripisyo. At kahit piling mo marami kang pagkukulang sa mata ng mga anak mo, ikaw pa rin ang tahanan nila. Ikaw yung unang yumakap sa kanila. Ikaw yung unang naniwala sa kanila. Ikaw yung unang nagmahal sa kanila bago pa sila mahalin ng mundo. Kaya kung pagod ka na, magpahinga ka pero huwag kang susuko. May mga batang umaasa sa yakap mo. May mga pusong lumalakas dahil nandyan ka. At higit sa lahat, may Diyos na nakakakita ng luha mo. Sa bawat gabing umiiyak ka ng tahimik, kasama mo ang Diyos. Sa bawat pagkakataong piling mong mag-isa ka, hindi ka niya iniiwan. Naririnig ka ng Diyos. Nanay, hindi ka mahina. Pagod ka lang. At ang mga taong marunong magmahal ng sobra, sila talaga ang madaling mapagod. Balang araw may intindihan din ng mga anak mo ang lahat ng sakripisyo. Lahat ng iyak mo, lahat ng puyat mo. Balang araw sasabihin nila, "Salamat, Nay. Kahit hindi madali ang buhay, hindi mo kami iniwan." Hayaan mong marinig ito, mga nanay. Hindi man proud ang mga anak mo sa'yo, proud ang Diyos sa'yo. Sapat ka bilang ina.